Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Good morning, Comfy family! What a beautiful day to start praising the Lord. Kaya itong umagang pong ito, atin pong uumpisahan ang ating morning devotion sa isang awitin. Alam niyo po, thank you Lord sa lahat ng mga nagpadala ng bagong awitin. Ito po kasi ay mga testimonies ng bawat isa. Lahat po ng awitin na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay mga testimonies po ng mga sitwasyon natin, bawat isa sa atin,
nung time na ibinigay ang mga awitin na yan. Kaya nire-reveal po niyan ang laman ng mga puso ng mga pinagbigyan ng Diyos nung time na ibinigay sa kanilang awitin. Kaya Amen. yung awitin natin ngayong linggo, ibinigay kay Pastor Simple. Pero this morning, aawitin po ng ating Comfy Music Ministry. Narito po sila. Amen. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Diba? Yeeha! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano? Oo. Hallelujah. Ano nga yan, ano? Nakaka-indak nga, ano, yung awitin na ibinigay kay Pastor Simple. Amen. Yan, thank you, Lord. Tayo po'y mananalangin po muna, mga kapatid, at magpapasalamat dahil panibagong araw na naman ang ibinigay sa atin ng Diyos. Thank you, Lord. Amen. Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa masarap na pagtulog at magaan na paggising. Itinataas po namin, Lord, yung buong maghapon na kayo po ang you are in full control at ito'y magiging kalugod-lugod po sa inyo hanggang maghapon. Ito pong Good morning, Jesus. It is all for your glory. Lahat po ng magaganap para sa iyong karangalan at edification of the body. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning kay Olav Escondo, si Victor, na nasa London. London, Netherlands. Netherlands. Kaya pa-text na lang. Pa-text, Brother Victor. Kamusta? Ayan. Ayan, ano. Thank you, Lord. Amen.
Sa atin pong VOTD, tayo po ay nasa Proverbs 6 pa rin, 16 to 19. Ito po ay yung series natin. So, ito po yung mga 7 things that the Lord hates and cannot tolerate. At nakuha na po natin a proud look, a lying tongue, and hands that kill innocent people. And for this day naman po, a heart that devises wicked plans. Yes. Okay. Naku. Glory to God. So, ito'y tungkol sa puso. Alam mo, Beb, meron akong heart's desire. Alam mo, habang umaawit sila, yung awitin ni Pastor Simple, yung heart's desire ko, sino kaya sa Comfy West ba? O sa Comfy East ba? O sa North ba? O sa South? Ang naalala ko diyang ako alam na alam ito ng mga kasing edad ko eh. Nakikita ko diyan kumakanta yung tatlo. Yung kanta ni Pastor Simple. At pagkatapos ay ito, palitan natin. Ayan na. Oo. Meron lang tawag interference. Ayan. Okay. Hallelujah. Ayan. Uy. Sure na to. Amen. As I was saying, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa heart that devises wicked plans. Nabanggit ko kanina, Sister Lee, meron ka bang heart's desire? Ako merong heart's desire. O nasa puso ko. Yung awiting kanina, tambalan ng dance, ng boogie, tsaka twist. Kasi tignan niyo yung tarararantan. Naisip ko dyan, halimbawa yung tigais, si Sister Ness, at si Brother Tony. Sino pa kaya? Ako naisip ko, merong magaling eh. Oo, ang naisip ko dyan, si Brother Larry. Kasi magaling, may move yan eh, si Brother Larry. Tapos, mga tatlo lang sila. Tatlong pares na mag-aasawa. At kung hindi man, ka-brother or ka-sister. So, sino pa kaya yung... Sister Joy pala. Sister Joy Rubio, may move din yan eh. Basta sa East, maraming may mga moves eh. Alam nyo, sa West, ang naisip ko naman dyan, si Mau. Tapos, si Sister Sophie. Tapos, meron ka pa bang naisip? Naisip ko lang yung magkapatid eh. Si Dave tsaka si Angel. So, yun ang heart's desire ko. Kasi, panag-uusapan natin, a heart that devises wicked plans. Ayoko nun. Ang gusto ko, yung plan ng aking heart, nakita ko habang umaawit sila. Di ba sa Psalms 150, kasama ang dancing with the Lord? So ano kaya naman doon sa Quezon City? Ano kaya, alam mo, nakita ko rin dyan yung Bulacan, si Brother Benny. Naku, pag nilagyan nila to ng boogie, tapos hahaluan na nila ng twist, yun ang plan na nakikita ko na gagawin ni Lord. Kailan ko kaya mapapanood yan? Ako, gusto ko sa linggo kaagad eh. O abangan ko. Sa North kaya, alam niyo yung mga angkan ni Sister Soseng? Nako, lahat yun. Merong moves. Meron nga silang doon sa Labrador, ano ba pangalan no? The Maneuvers, ano ba? Movers? Nako, paano kaya yung makita natin? So yun ang gusto kong sabihin na imbis na a heart that devises wicked plans, a heart that will bring glory to God. O kayo naman, ang mag-isip. Alam mo, Beb, pinag-aralan ko yung Hebrew word. Ang Hebrew word ng heart ay
It is the totality of man's inner or immaterial nature. O immaterial nature. Yun nga. So it is the totality of man's inner or immaterial nature. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pag pinag-usapan natin ng heart, kasama dito yung emotion, kasama dito yung thoughts, kasama dito yung will. So, ganun katindi ito, mga kapatid. Itong heart, so leb. Pero meron siyang pahaba doon sa ibabaw. Ayun. O, pagka merong pahaba doon sa ibabaw, anong pagbasa doon, Beb? Mahaba. Leb. Ganun ba? Lib? Kasi meron siyang ganun eh. Yung iba naman sa Hebrew, merong ganun. So, tignan ninyo. So, meron niyang mga kahulugan. So, the heart is the seat of one's physical, spiritual, and mental life. So, the totality of you. Ngayon, pag minuni-muni ko, ang sabi doon, a heart that devises wicked plan. Okay? Isipin ninyo, kasalanan ba yung magplano ng wicked? Hindi mo pa namang inaakto, Beb? Hindi mo ba napansin yun? Sabi, abomination sa Panginoon Diyos yung... At kinuha ko rin pala muna yung device. Di ba? Ang ibig sabihin ng device sa Hebrew ay haras. Parang hinaharas. Pero meron siyang ganon, tas meron siyang ganon. O, yun ha. Ang ibig sabihin naman ng device ay to plow. Yung sa farmer, plow ba ang pagbigkas niya, Beb? Imagine, pagka nag-devise ka ng wicked, ikaw ay nagbubungkal, plow. At hindi lang yon. Ang meaning din niyan ay engrave. Oo. Ano ba sa Tagalog yung? Inukit. Inukit? Grabe pala. So, tignan nyo ha. So, yung heart, leb, the inner you, heart, mind, soul. Yung device, nagbubungkal, tapos nag-uukit. Ginagawang, ang sabi nung isang kahulugan sa Hebrew ay fixed memory. Fixed memory. So what does it imply? Nasa memory pa lang? Hateful na sa Diyos? Oh. Bakit kaya? Mas, Oo. mas, parehong mali. Pero, mas mali daw yung iniisip kaysa dun sa ginawa na lang ng yung at the spur of the moment. Kasi yung iniisip, premeditated. Pinlano mong mabuti muna. Hindi kagaya nung isa na bugso na lang ng damdamin yun eh. Pero ito, plinano mo. Premeditated. Grabe pala yung... Pinag-isipang mabuti. Okay ha. O, tignan nyo naman yung... Intentional, tama. Paano yung sabi mo kahapon na biglang... Kasi let us be considerate sa traffic. Be considerate and follow traffic rules. Huwag yung o-overtake, ikakat mo, bang warde-warde. Di ba nabanggit ni Sister Ria, yung spur of the moment. Kung meron lang akong kaya, babanggain ko to, babayaran ko na lang eh. So, Mali din yun. Mali din yun. Pero, Mas matindi tong isa kasi yun, hindi mo naman pinag-isipan eh. Basta... pero mali pa rin. Mali pa rin. Alam mo, pero mas mali daw, mas dangerous. Ayun. They are both wrong.
Oo. Pero mas dangerous yung pinlat muna, yung Oo. pinag-isipang mabuti. Alam mo ba, Beb, na ganong kabait ang Diyos? Alam mo kung bakit? Kaya niya sinabing detestable sa kanya yon para magpaplano ka pa lang, mag-iisip ka pa lang, wag mo nang gawin. Kasi ganun kanya kakamahal, kaya wag mo nang gagawin. Pagka magde-device ka, magpa-plow ka, magbubungkal ka, tapos mag-engrave ka, mag-fix memory ka, para sa iyong kapakanan. Hateful sa Diyos yun. So, kamuhian mo na rin for your own sake. Ganun tayo kamahal ni Lord. Beb, grabe, no? Kasi naisip ko, maraming mga pagtuturo. Ang sabi, ang temptation daw ay hindi kasalanan. Magiging kasalanan na lang ang temptation kapag ginawa mo na. Ito naman, hateful na, nasa puso mo pa lang, iniisip mo pa lang, detestable sa Diyos na. Ganun tayo kamahal ng Diyos para hindi na tayo magkasala. Meron nga akong napag-aralan, isang mangangaral to, sabi doon. Kasi yung enemy lagi nandyan, di ba? Para siyang roaring lion, nag-aabang kung sino masisila niya. Ang totoo nun, ako, di ba, hindi naman natin alam ang puso ng tao, Beb. Maski man ang demonyo, hindi naman siya all-knowing eh. Hindi naman niya alam ang puso ng tao. Alam niyo ba kung sino nakakaalam ng puso ng tao? Si Lord lang. Oo, di ba? Sa Samuel, man looks at an outward appearance, but God looks at the heart. So kita ni Lord kagad ang puso mo pag meron ka palang plano. Tsaka lahat doon sa, parang tatandaan ko ba yung, tingnan mo nga yung awit 44:21. Tingnan nyo nga mga kapatid kung hindi ako nagkakamali. Yung pati yung sekreto ng puso mo, alam ng Diyos. Kaya hindi ka makakalusot. Kasi sa tao-tao, pwede mong i-fake yung smile mo, pwede mong i-fake yung gusto mo siya o naaaliw ka sa kanya. Pakibasa mo nga. 44:21. Oo, 44:21. You would surely have discovered it because you know our secret thoughts. Oo. So, waka nang kumbaga, kaya nga sabi ko kanina habang kumakanta, ang plan ko na kagad, ang na-envision ko nung aking totality heart, ano kaya, nagpupuri, sumasayaw dun sa kanta. Kasi ang mga even Christians, hindi na mamalayan to eh. Alam niyo yung harassed, fixed memory. Ibig sabihin, hindi mo natatanggal yung ginawa sa iyo ng ibang tao na nag-cause ng pain and hurt sa iyo. Kaya every time, nagmamanifest sa mukha mo. Sabi ko na yan eh. Ito na naman yan eh. So magkakaroon ka na naman ng maling damdamin kasi nag-device yung naka-fix memory. So, anong gagawin mo? May illustration dyan, Ben. Sige nga, sige. Illustration, mga kapatid. Ay, ganun tayo kamahal ng Diyos, kaya sinabi na niya to. Nasa puso pa lang, bubangkalin mo pa lang, iisipin mo pa lang, wag na. Kasi for your own sake eh. Grabe nga, tuwan-tuwa nga ako dito. Parang nung unang panahon, parang wala lang, ano. Ganun pala tayo kamahal. Hinalin tulad yan sa... yung apple, paano daw yan nagkakauod? Ha? Paano nagkakauod ang apple? Si Arnold, alam yan. Ha? Yun ang thinking natin, pero mali. Ha? Kung mapapansin ninyo, walang butas yung apple eh. Pag biniyak mo, may uod sa gitna. Bakit nga? Analogy. Oo, parang yan yung pinaplat eh. Yung insekto ay nangitlog doon sa bulaklak pa lamang ng mga apple. Nagstay siya doon. So, nung naging bunga, yung initlog niyang yon nandoon na sa bulaklak. Nasa loob na yon, doon siya nag-hatch sa loob mismo ng apple. Tapos, pagka naging worm na siya, doon siya nagko-crawl palabas. Pero from the inner,
nag-crawl palabas. Ayun. So, dun siya nanggaling mismo sa heart. Yung mga galit. Lumaki muna siya doon. Tsaka pa lang siya magkocrawl palabas. Para palang sabi nga ni Jesus Christ, pakitignan nyo nga yung from the heart, lumalabas yung mga murder, ganito. Ano yung Matthew Matthew? 15:19. Sige nga ba? Alam mo pala yan? O, tignan nyo to. Ito yung sinasabi ni Beb. Ano? For out of the heart proceed evil thoughts, Oh. murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, and blasphemies. Grabe. So, nagmumula sa puso. Kapag ito wicked na. Kaya kapag ang puso ng mga, sabi naman yan sa Jeremiah 17:9, pakitingin mo nga. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who Yun. can know it? Okay, ang wicked, kinuha ko rin sa, para tong para tong Ilocano. Ano ba sa Ilocano ano yung when? When, Ilocano? Parang yes. Yes, sa Ilocano? Ano yung awen? Well, Very good, Brother Louie. Andiyan ka pala. Matagal Awen? na kitang hinahanap. Narinig ko ngayon ang boses mo. laya na siya eh. Ha? Hindi. Sabi niya, awen. Oh. Ewan ko. Awen, wala. Awan yun, awan. Ito, hindi ko naman awen. Ang ibig sabihin niyan ay yung wicked sa Hebrew. Yung term na pagkakagamit dito. Iniquity, vanity, kasali ba vanity? Mga kapatid, kasali vanity, weakness, sorrow, trouble. Parang, kapag troubled heart ka, huwag ka na maging troubled heart kasi nakapalob ito sa awen. Yung vanity din. Oo. Pride kasi yun eh. Very good. Ang vanity ay pride. Conceit. Excessive love for oneself. Yung grabe pala tong yung isang hateful kay Lord, awen. Ano yung iniquity? Ang iniquity ay labis na sala. Labis. Nakasalanan. Grabe pala yung wicked. Kung meron sin, missing the mark, kasalanan, iniquity ay labis na kawalang katarungan. Labis na walang katarungan. Mabigat talaga. Grabe pala to. Godlessness din, di ba? Yung isa sa ng iniquity. Tsaka, awen din ay worthless pleasure or display. Yun nga yung sabi mo, too much pride. Too much na, no? Grabe. So, dito pa lamang, mga kapatid, na a heart, the totality of you, that devices, yung device, naku, grabe. Kaya kapag meron kang fixed memory doon sa mga taong gumawa ng hindi tama sa'yo, ikaw din na magsasuffer. Isip ka ng isip, matutulog ka na lang, nasa isipan mo pa yung ginawa sa yung kasalbahihan. Ano kaya ang dapat nating gawin ngayon dyan, Beb? Ako, meron akong mga ilan. Kasi may troubled heart, may sorrowful heart. Kaya ang sabi doon sa para wag sorrow, alam mo, Beb, di ba yung para wag, ano pang counter sa sorrow? Kabaliktaran ng sorrow.
Batman? Ako alam ko. Proverbs 17:22. Mary Hart. Oh, sorrow. Sabi doon, sinabi na medicine daw eh. Di ba? A merry heart is like a good medicine. But being gloomy is slow to death. Slow death. Slow death, oo. Kasi kasama dun sa wickedness yung awen, yung sorrow, troubled. Naku, kaya pag troubled heart ka, ikaw din ang mahihirapan. Alam nyo, ang sabi ng Biblia sa Proverbs 4:23, patingin niya. Proverbs 4:23. So kasali dito yung totality of your emotion, your will, and your thoughts. Ha? Ganon tayo kamahal ni Lord, kaya detestable sa Kanya yon para huwag na tayo magkasala. Imagine, sinabi niya, grabe yung Kanyang love sa atin. Ano? Sige nga, Beb. Proverbs 4:23. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Oo. Babantayan natin yung ating mga puso. So, kasi yan ang bukal ng issues of life. So kung meron kang mga nakalagay dyan sa, kung sa mga hotel, Beb, anong tawag doon sa mga tagalinis ng mga kwarto? Housekeeper. Housekeeping, ano? O housekeeper. So housekeeping. Meron din tinatawag na heart. Keeper. Ayun. Heart-keeping. Oo, heart-keeping. Ang gagawin natin dito, kapag merong basura, madumi, kasi ikaw na magsasala kung ano ipapasok mo sa puso mo. Pagka merong mga basura, huwag mo nang tanggapin sa puso mo. Kaya nga guard. Kaso, minsan yung nakikita mo, naririnig mo, minsan, ang nangyayari, imbakan ka ng garbage. Hindi mo namamalayan kasi lahat na lang, merong mga bagay na ibabasura sa iyo yung mga kapaligiran mo. Pero alam nyo ba na doon sa, ano ba yan, 10:5, Beb, ng Corinto Gis, Unang Corinto 10:5 ba yan? Tingnan nyo nga ako kung yung take every thought captive. Tama ba ako, Beb? 10:5? Second Corinthians. O mga kapatid, ha? So, kung sakaling maraming... Oo, tama. Sige nga, Beb. Casting down arguments and everything that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Oh. Para hindi ka na madamay. Alam mo, nakapasok na. Narinig mo na. Nakita mo na. Sinabi na sa'yo na. Pagka yan, dinivise mo, pinix nung heart mo, memory, yung ikaw na ngayon ang imbakan ng filth. Tapos, pagka may mga pagkakataon, para yung uod, Beb, uod na lalabas isa-isa. Kung ang dami. Kaya doon sa umpisa pa lang, sabi ni Lord, hita ko dyan. Ayoko niya, huwag niyong ilagay yan dyan. For our sake pala yun, for our protection. Grabe. O ngayon, ano pa ang solusyon? Tanungin niyo yung ating mga sarili. Ang mga Kristiyano, ang kanilang puso ay circumcised. Beb. Oh, that would be next week by our fellow workers. Kasi pag sinabing circumcision of the heart, tinatapyas yung flesh. Kailangan meron tayong regenerated heart. And to have a regenerated heart, ay kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Posible. 2 Corinthians 5:17. O mga kapatid, grabe ito, ha? For our own sake. Kailangan magkaroon tayo ng puso ni Jesus, no? O, puso ni Jesus. Regenerated heart. Ang mami,
Meron dyan, testimony ito. O, ito. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng langit. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng liwanag. Walang dungis ang pag-ibig mula sa iyo, mula sa langit. Pag-ibig mo ang hangat ko, Aking Jesus. Minsan pa, sisters, ang puso mo, Jesus, ay katulad ng langit. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng liwanag. Walang tungis ang pag-ibig mula sa iyo, mula sa langit. Pag-ibig mo ang hangat ko, aking Jesus. Si Jesus, aking mahal. Sisters, si Jesus, dakila ang kanyang pangalan. Si Jesus, ang daan, buhay at katotohanan. Si Jesus, aking mahal. Si Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating VOTD sa araw na ito. Mga kapatid ha, nasusundan niyo po ba yung ating series? Ano po niyan, medyo mabibigat po ito na minsan hindi po natin masyadong nabibigyan ng pansin. Ano po? Okay. Dako naman tayo ngayon po sa mga pagbati dahil may birthday po sa araw na ito. And for today, birthday ni Sister Relly Danganan. Happy birthday, Sister Relly. Birthday din ni Maki. sino yung Maki? Si Maki, ni Alpha. Kailangan yan, meron yung kulay green. Maki! Di ba Kalaripio? Ah, okay. Ay, hindi yung kay Alpha. Kay Alpha? Oh, si Maki nga. Oh, sabi ko yung may green. Wasabi! Ba, magaling! Oh, Birthday din ni Sister Tess Balanggit. Oo, kapatid ni Minister Dodi. Oo, tapos, bukas pa naman pala, thank you Lord. At may mga Thanksgiving ang mga Blanza family. Thank you Lord. Ayan. Sister Tess, maraming salamat po for sharing it to your comfy family. Thanksgiving nila ni Sister Tuning ng Anuling, Sister Tess Blanza ng De Los Santos at Blanza De Los Santos of City Homes Prayer Group. At bukas, batiin ko na lang, Sister Pearly. Birthday pala ni Sister Pearly bukas. Pearly. Blanza. Si ating Sister Pearly. Pearly shell. Sister Pearly, happy birthday in advance. So, kantahan natin yung mga may birthday sa araw na ito. Sara pa daw. Ang birthday ni Sara Potpot na nasa New Zealand. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy
Happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. At para naman po sa ating memory verse of the week, Philippians 1:6. I'm confident of this very thing. I'm confident of this very thing, That He who has begun A good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Ganda ng huli. Thank you, Lord. Philippians 1:6. Ayun po, mga kapatid, ha? Glory to God. Okay, ngayon po, ang ating yay, it's Friday. Family Day. Family Day. Oo nga. Bakit may? Sige, kasi kala ko may tono eh. Family Day. Ayan, oo. Para wala na siyang kadugtong. Sige. Sa araw po na ito, yung ating family na magpapakinggan, na magpapasalamat po, ay family po ni Sister Relly Dangana na birthday din niya ngayon. Amen. At sa celebration niya, sila pong buong pamilya ay magpapasalamat. Alam niyo po, ibang klase po kasi ang ginawa ng Diyos sa family nito ni Sister Relly. Kasi hindi ba nag-positive po sila sa COVID? Kaya, senior na po. Pang-ilang birthday ni Sister Relly ngayon? 75th birthday ni Sister Relly. Tapos si Sister Sharon pa, di ba? Tsaka yung husband niya. Pero iniligtas po lahat sila ni Lord dito sa COVID virus. Kaya panoorin po natin ang Thanksgiving ng family ni Sister Relly. Good morning, Jesus! It's Friday, Family Day. Good morning, Jesus. Good morning to everyone. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon na kami po ay makabahagi sa gawain sa ating live streaming. Bago po ang lahat, nais ko pong pahikilala ang aking mga anak na narito kasama ko sa bahay. Una-una po ang aking bunsong apo, si Roland Aaron, Rian Charlene, at ang aking anak na si Sharon, and manunod ko si Roland Gogi. Kaya, thank you Lord, nakasama ko sila sa pagsamba sa ating Panginoon. Ako po ay nagpupuri sa ating Panginoon, una sa lahat. Ngayon ay aking kaarawan. Araw ng aking kaarawan, sabi nga nila, pandemic. At ito ay quarantine birthday, sabi nga po nila. Kaya yung aking ibang anak ay hindi namin makasama ngayon kasi nasa nilang bahay. Anyway, maraming salamat po. At ang Panginoon ay nagbigay po sa akin ng magandang gift sa aking birthday. Yan po ay una sa lahat, yun nga yung aking pagkaraos ng 75th anniversary, birthday. At pangalawa sa lahat ay ang wake up call ng aking mga anak. Kaya thank you Lord. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi po sila ay nagising sa malatagal na pagkatulog, pagkahimbing, at nakilala po nila ang ating Panginoong Jesus. Higit sa lahat, talaga pong tuwa ako nung pong sila ay nag-decide na mag-serve kay Lord, maglingkod, at tanggapin ang ating Panginoong Jesus. At yan ay isa sa aking mga wish
personal wish ko po sa ating Panginoon. At please granted. Glory to God. Kaya ako po ay nagpupulit ng papasalamat sa kanilang pagtanggap sa ating Panginoon. At alam ko sila ay gagabayan at papatnubayan, pagpapalain ng ating Panginoon sapagkat sinabi naman niya na sino man lumapit sa Kanya ay hindi niya pababayaan, hindi niya iiwanan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At alam niyo po, sabi dun sa Bible, Psalms 37 verse 4, seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Yun ay isa na sa aking mga heart's desire. Ang makilala ng aking mga anak, si Lord. Kaya thank you, Lord. Kaya ngayon, kami po ay mag-aawit ng isang pasasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Kasama ko po ang aking mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life, a strength to go on. Hold me tight, be my guide. 'Cause from now on, I live
And we are the MRS. Maripas. And nakalimutan mo. Oo, siya pa. Ulit. Take two. We are the MRS. Sister Maripas. Sister Rosaline. Uy. The Sisters. Pasensya. MRS po. Maripas. Praise God. Kasi po, marami pong hindi nakakaalam ng tunay kong pangalan. Ako po si Rosaline. Ayan. Siya si Maripas. Hindi ba princess? Ah. Dapat MPS. Yung pong princess ay dahil yung Sally po kasi ang Greek, it's Hebrew or princess po ang ibig sabihin ng pangalan ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diba kilala tayo ng Diyos at dahil ang ating mga pangalan. Ano po, Pastor? Pas po na. Oo nga. Ayoko po na Medyo sikat yan ngayon, Sister Maripas. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Opo. Thank you, Lord, for the joy of the Lord. At nagsisimula po yan dito sa mga puso natin na Amen. nilinis, binago, regenerated. Napakaganda po ng pag-aaral natin kanina. Amen po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay, ito po yung tungkol po sa family ni Sister Relly Danganan. At siya po ay nagse-celebrate ora mismo. Ngayong araw pong ito ng kanyang birthday, 75th year na pala niya, no? Happy birthday, Sister Happy Relly. birthday, Sister Relly. Ito istorya niya, Sister Paz. Natanong ko nga si Sister Relly kasi siya pala ay nagsimula po siya ng kanyang pagiging, nung nakilala niya si Lord, sa Greece. So, nasa Greece siya noon. Yes, kasama siya ni Sister Cora Oo. Calabon. Sino pa? Chit, Triosa, Yes. Sister Josie, ay yung mag-asawa. So, doon niya nakilala. Pero, ang istorya nga po niya, ay siya po ay isang OFW. Ngayon po, paano siya napunta doon sa prayer meeting doon sa Greece? Namatay po pala ang kanyang father nung siya po ay nasa Greece. So, yung siyempre po, may kalungkutan dahil nasa Pilipinas po ang kanyang father, siya po ay medyo siyempre talagang may lungkot. Sino ba naman po ang hindi malulungkot pagka ikaw ay namatayan? At nang nagpasya po siya na dumalaw doon sa kanyang mga kaibigan, timing po talaga si Lord na may prayer meeting doon sa bahay ng kanyang kaibigan. At doon niya nakita din sila Sister Chit, yung mag-asawa. So doon na po nagsimula yung kanyang relasyon kay Lord. Kasi nagkaroon po siya, alam nyo, wala po talagang aksidente. Talaga pong ito ay insidente na nilikha o kinreate ni Lord para po siya ay mapunta sa Panginoon at sa Comfy family. Praise Yan, God. di ba? So, yun nga po nangyari. So, that was 1991. Pero 1995 po, siya po ay bumalik na ng Pilipinas. Nag-retired na po siya. At ito po ang magandang balita. Meron po siyang 3 anak, pero si Brother Ray po at si Sister Cecil ito po yung nasa Amerika, ay kanya pong step Son and daughter. children. Oh, yes. Sister Maripas, ang tanong lang, bakit nga ba tinawag na step? Hindi mo alam to. Step children. Bakit nga ba tinawag na step children? From the other family. Ganon, galing sa ibang pamilya. Yes. Tapos na dahil naging husband mo yung tatay nila, syempre tama. magiging stepchildren mo Ikaw sila. ba, meron ka bang step? Ay, meron ako niyan. Marami kami. Ako din po. Alam niyo po bang meron din po ako? Meron din po. Kaya lang po, lahat po sila ay kinuha na po ng Panginoon at kami na lang po ang naiiwan. So, nakaka-relate din po ako dito na kasi syempre, di ba, pagka meron kang family na, meron kang other sa family mo, at ako din po, meron din po akong mga step. Tama ba, Sister Jen? Stepchildren, di ba? Meron din po ako, ito po naging unang anak ni Brother Floyd sa una. At ngayon din naman po ay malalaganda na rin po ang kanilang mga kalagayan, malalaki na rin po sila. So, thank you Lord po. Yun nga po nangganap sa buhay ni Sister Relly. At ito po si Sister Sharon ay tuwan-tuwa din po. Kasi nga po, sila pong mag-asawa ay pareho pong na-COVID. Si Sister Relly nga po pala, Sister Ri, ay hindi po siya, nag-negative po siya. Sinwab siya, pero thank you Lord nga po dahil sa kanilang silang mag-asawa na magkasama sila sa isang bahay, ay na-COVID silang dalawa. And that was the start
na doon po sila lumapit kay Lord. Itong mag-asawang ito, si Brother Roland, tsaka si Sister Sharon. At naging friend ko na rin siya, Sister praise Sharon. God. Thank you, Lord. At yun nga po, opo. Pero actually, Sister ang sabi ni Sister Sharon, matagal na rin daw niyang alam to. Kaya lang hindi po siya sumasama dito sa gawain. Pero ngayon po, may maganda siyang sinabi, sabi niya raw sa mami niya, na maglilingkod na siya kay Lord through Amen. Comfy family natin. Kaya yun po yung isang kagalakan ni Sister Relly nung sinabi po ng anak niya. Kasi alam niyo, bawat magulang, ang heart's desire po niya ay ang kanyang mga anak ay lumapit at maglingkod sa ating Panginoon. Ikaw ba, Sister Paz, meron ka bang heart's desire sa buhay mo pa? Heart's desire, wala na, natanggap ko na lahat. Thank Talaga you, Lord, ba? glory to God. Praise Ang the gusto ko Lord, na lang, yung mga lahi natin, kalahad ko, Ah. yung mga anak ko, sumunod sa yapak namin ng mag-asawa. Amen, oo. Ako din po, isa din po yan sa aking heart's desire. Na alam ko, igagrant ni Lord yon kasi, yun nga, no, may word na binanggit si Sister Relly, yung Psalm 37 verse 4, that to seek your happiness in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Pero bago ko po ipasa ang microphone kay Sister Maripaz, may awit din po tayo dyan, di ba, Brother Arnold? Sige nga, trust in the Lord and do good. Pero one line lang, yung isang verse lang. Hallelujah! Sabay kayo mga kapatid. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Minsan pa. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Uy, timing na Wala timing. nang Nakita mo ba? hallelujah. Timing na timing. Hallelujah. O sige po. Ito po yung word na binigay ni Sister Relly, yung kanya pong naging buhay na buhay po sa kanya, yung Psalm 37 verse 4. At ito nga po ang istorya. Amen. Praise God. Alam nyo, natutuwa po ako dahil si Sister Relly nga ay matagal na nating member. So, nakita ko po ang dedication niya sa Panginoon na kahit umulan, umaraw, nandyan lagi siya sa Panginoon. Alam mo, na-assign kasi ako nung bago mag-pandemic sa Makati, sa Malibay. Lagi siya ang nauuna doon. Pag-a-attend siya, lagi siyang nauuna. Nandun na siya agad. Minsan, akala ko mauuna ako. Ganun pala, mas mauuna pa si Sister Relly. So, napaka-active niya talaga. Kahit na nagkaroon din siya ng matinding sakit last year. Pero, pagkagaling niya, makikita mo agad, nandun na naman siya. Nag-a-attend lagi sa gawain sa Panginoon. So, pagdating sa pagiging aktibong member, hindi mo siya matatawaran. Kaya, hanggang ngayon, yung kanyang dedication nandun. Kasi nga dun sa word niya, sa Psalm 37 verse 4, seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. So, itong happiness na to, kapatid, alam ko na galing tayo sa mundo na ang hinahanap natin noon yung totoong kaligayahan. Hanap tayo ng hanap na akala natin doon matatagpuan yung kaligayahan na hinahanap natin. Hinahanap natin sa bagay na material, hanap buhay, kung ano-ano. Pero alam natin na hindi rin yun ang magpapaligaya. Hinahanap sa boyfriend. Di ba, Sister Sally? Pero hindi rin naman yung nagpaligaya sa atin. Di ba? Hinahanap sa mga kaibigan, pero hindi rin. Kasi nagbibigay rin minsan ng sama ng loob at minsan nag-aaway-away din, nagkakahiwa-hiwalay. So, alam nyo, dalawa kasing uri ang kaligayahan. Merong true at saka merong false. Akala kasi natin noon, yung kaligayahan matatagpuan dito sa mundo. Pero sa totoo, hindi siya ang totoong kaligayahan. Kasi, alam niyo ba sa Bible na meron doon na napakayaman niya na, si Haring Solomon, napakayaman niya na, siya'y tanyag na kahit si Queen of Sheba,
na galing pang south, ay ilalakbayin niya para lang marinig ang karunungan ni Solomon. Ganun katanyag si Solomon at that time. At siya rin ay lahat ng pleasure din, nasubukan niya na. Siya ay may 700 wives at 300 concubines. So, hindi ko alam paano niya ginawa yung mga kapatid. Kung paano. Pero, yun po ang sinasabi ng Bible na ang kaligayahan talaga hindi matatagpuan sa mga katanyagan, hindi matatagpuan sa kayamanan, although magbibigay ng temporary na kaligayahan pero hindi permanente. At ang pleasures of life, minsan nakakasira pa ng katawan dahil nga sa mga bisyo, akala doon matatagpuan. Alam niyo po ang sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes 1:2, life is useless. Kalain mo lahat sa kanya meron na, pero sinabi niya, napakawalang kwenta ng buhay, useless lahat. Walang kwenta. Diba? No? Ibig sabihin nun, napakalungkot niyang tao. Yet, andun na sa kanya ang lahat. Pero kaya nga sa 1 John 2 verse 15, diba, do not love the world and all that is in it because the love of the Father is not in you. You really have to choose talaga, kapatid. Kasi kung gusto mo ang mundo, wala naman ang pag-ibig ng Diyos. Kung gusto mo si Lord, yan ang maganda, pinakamaganda sa lahat. Kaya nga, delight yourself in the Lord. Alam niyo, meron din sa Bible, nakakatuwa naman siya. Kaya ang mga character sa Bible ay ano sa atin yan guide natin. Yung naging buhay nila. Kasi pag kung anong tularan natin, yun din ang magiging buhay natin. Pero si San Pablo, sabi niya sa Philippians verse 8, Philippians chapter 3, verse 5 pala, sabi niya, ano siya, a week old pa lang siya, circumcised na siya. Israel life by birth, a tribe of Benjamin, pure-blooded Hebrew siya. He was a Pharisee. So, ibig sabihin, he knows the law. Pero alam niyo, ang sabi niya sa verses 7 and 8 ng Philippians 3, sabi niya, but all these things that I might count as profit, I now reckon as loss for Christ's sake. Not only those things I reckon everything as complete loss for the sake of what is so much more valuable, the knowledge of Christ Jesus my Lord. For His sake, I have thrown everything away. I consider it all as a refuse or garbage. Garbage. So that I may gain Christ. Grabe siya. Kung tutuusin mo, di ba? He has all the, recommended mo siya dahil sa mga status of life niya, kung ano siya, Hebrew siya, by birth, ganyan. And then he knows the law, pero tinapon niya lahat. Yun ang katakataka. At maraming mga mga Christians mga workers na sumunod kay Lord, mga titulado, nakapag-aral, pero mga mayaman, may pera, pero they have prioritized the Lord. Because they know that delighting in the Lord talaga, yung maging kaligayahan mo ay mas fulfilling kaysa all the things in the world can offer. Sabi nga, delight in the Lord means knowing Him, serving Him, and loving Him. So every people talaga will keep on searching, hanap sila ng kaligayahan. Because everyone has a hole in their hearts. Lahat tayo may parang butas. Vacuum sa puso. Yes, vacuum, that's the right term. Vacuum na walang maka-feel kahit na anong bagay dito sa mundo. Kahit na may maganda ka ng TV, gusto mo pa ng mas maganda pang TV. Kahangad pa ng iba, yes, kasi it does not satisfy. Yung phone mo, the best iPhone na, pero pag magkaroon ulit, another iPhone. So, yung kanina nga, yung vanity, di ba? Yung excessive love of oneself. Nakakalungkot lang din yun kasi ang akala ng mga taong yun na magpapasaya sa kanila. So may naalala nga ako na nabasa ko na isang lalaki, mag-asawa sila, may anak sila, pero dinivorce niya yung wife niya. Alam mo bakit?
Yung wife niya, tsaka siya, sobrang pogi at tsaka sobrang ganda. Yung anak nila, hindi masyadong kagandahan. So, akala niya nangaliwa yung kanyang wife. So, pina-DNA test niya at dinivorce niya. Kasi, totoo, anak niya talaga. Kaya lang pala, kaya ganun sobrang ganda ng misis niya. Hindi pala niya totoong mukha yun. So, sa sobrang, sa sobrang retoke, sobrang, nasa news po yun, Pastor. Pero sa Korea nga yata na nangyari. Pero dinivorce talaga niya yung wife niya dahil naging false daw sa kanya. Hindi totoo. Kasi yung anak nga nila, hindi masyadong kagandahan. So, pero alam mo, ang ending talaga niyan, kahit anong gawin ng tao, hindi talaga siya magiging completely happy until ma-fill ni Lord, ma-fill up ni Lord yung space dyan sa heart natin lahat. Kaya tayo ngayon, bago man ang damit, luma man ang damit, 20 pesos ang pera. Di ba? Nahalata ba? Hindi! Kasi binibigyan tayo ni Lord. Amen. Kaya thank you, Lord, mga sponsor. Yeah, I would like to thank our sponsor. Yes, sa sponsor din. Thank you, Lord. Kaya nagano kami, Sister Sally. Kasi may mga sponsor kami. Opo, pero ganun lang po ang kaligayahan namin. Amen. Dahil ang true joy, happiness comes from the Lord. Yung alam mo na andyan lagi si Lord. Amen. Kaya know Him more, serve Him more, and love Him more. Accept Jesus. Kung hindi nyo pa natatanggap si Jesus, si Lord lang Amen. ang Amen. magbibigay ng totoong kaligayahan sa atin lahat. Kaya awit muna Kakanta tayo. na tayo. Meron pa akong sasabihin. Ay, may sasabihin ka pa pala. Sige, Mami Ana. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aga pa, Praise the Lord. Mabalik ako kay Sister Relly. Si Sister Relly po kasi, I member po siya ng Makati Choir. Hello, Makati Choir! Lahat ba kayo nanonood, mga kapatid? Ayan. Yes. Dalawa po silang senior sa Makati Choir, and that was si Sister Norma Abel at saka si Sister Relly Danganan. Si Sister Norma po, at least po meron po siyang kasama palagi. Sister Weng, ayan, na-mention kita, Sister Weng, pagka umuwi, lalo na pag nagpa-practice kami, after ng choir practice namin, 6 o'clock, tapos na po kami niya. Pero si Sister Relly po, ay dito pa po umuwi yan sa may Bikutan, sa may Better Living. Oo. Minsan po, nahihirapan po siya sa paglakad niya. Pero yun nga, no, yung word niya na talagang nabuhay po sa kanya. Amen. Kahit po nahihirapan siya, imagine, kahit po Bikutan lang yan, ay ilang sakay po siya bago makarating kila Sister Biron kung saan kami nagpa-practice. So, ganun po siya yung joy niya in serving the Lord, na parang kahit masakit ang tuhod, masakit ang paa. Amen. Alam niyo po ba na ano din siya, yung may time na nahirapan siyang huminga dahil maaring sa puso po ito. Pero nagpe-pray po kami, tapos until finally po, nakakabalik na po siya ng attend. At nakita ko po talaga sa kanya yung ligaya niya sa paglilingkod. Kaya napakaganda po na lahat tayo ay ang joy po natin or our delight must be in the Lord. Kasi sabi doon, delight yourself in the Lord. So, He will give you your meron heart's kasing desire. doon minsan kasi we find our joy or happiness or our delight in material things. Kaya minsan, pag halimbawa, masaya ka pag may tinanggap ka mga regalo, pero pagkatapos noon, wala na naman. Hindi ka na naman masaya. True. Laging yun na nga sabi mo, Sister Maripaz, Yes, na lagi Sister kang may hinahanap at hindi ka nakokontento. Pero alam nyo, ito yung nakita ko. Meron po akong nakuha lang din po ito. Sabi dito, when you make Him the person who gives you the most joy in life, He will give you the desires of your heart. So when you, sabi ko, ulitin ko, when you make Him the person, so it's the person, it's the Lord, who gives you the most joy. Pag sinabing the most joy, yun siya yung nagbibigay o pinakinukuha na mo ng kaligayahan. Kasi minsan tayo, di ba, pag kami, merong binigay na maliit na bagay, hindi ka na malungkot. Ay, eto lang. Okay, minsan, pandesal na naman. Ay, pero hindi, di ba? Ngayon tayo, kahit na ano yung binibigay sa atin, we find joy in Him kasi
siya yung nagbigay. And even pag may problema ka pala, sample na lang po yung, eto po, di ba lahat tayo takot na takot sa COVID? At ako po ay isa po ang anak ko po mismo ang nagkaroon ng COVID. Pero alam nyo, nung narinig, ano na? Ikaw daw mo. Ako ba muna? Butin lang, di ako sinaswab no, yung anak ko. Pero alam niyo po ba, ang unang pumasok, sabi ng anak ko, Mami, di alam mo na kagad yung alam mo agad yung boses. Mami, positive ako. Ha? Wala, sabi ko gano'n, kayang-kaya ni Lord yan. Tapos nung binaba, sige, akit ako kagad yan, nandun kasi ako sa baba. Sabi ko kagad sa puso ko, Lord, alam ko, meron ka na namang pagagalingin at meron ka na may papakita mo na naman yung kapangyarihan mo sa buhay ng aking anak. At yun na nga po, talagang kapag kasi you find yung most joy mo kay Lord, hindi ka na matatakot. Although meron talagang fear, pero salamat sa Panginoon dahil kayang-kayang i-combat nung mga salita na naririnig natin, yung fear mo ngayon. Kaya babalik ka dun sa kaligayahan mo kay Lord. Kasi kahit na merong dumarating na hindi maganda sa buhay mo, because you delight in the Lord, you find joy in the Lord, ay sabi nga doon, He will give you the desires of your heart. So, doon lang natin talaga itutuon. Sabi nga lagi, dito naririnig ko lagi sa mga nating camera, focus, focus. So, focus, may ganun tayo, So, parang tayo din sa buhay natin. Focus natin kay Lord yung ating paningin. Focus natin kay Lord yung ating buhay. Maikli na lang, Sister Maripas. Sige, habaan mo pa. Pero kasi ako mga kapatid, minabasa ako sa Facebook. Thank you, Lord, Pag nagbabasa po tayo sa Facebook, pulutin po natin yung mga bagay na makakatulong sa atin at magbe-benefit po tayo doon. Yung tungkol po sa eagle at saka sa scroll. Nabasa ko doon na, di po ba ang eagle ay mataas ang lipad niya. Pero alam niyo po ba na sa mga ibon ay ang scroll lang po. Scroll o crow? Scroll. Crow. Sorry, crow. Crow. Crow lang. Sorry, C-R-O-W. pasensya na, that's Sally. Crow. Yun lang po pala ang pumapatong sa ibabaw ng eagle. Dito po siya pumapatong sa dito sa may neck o batok. Tapos ang gagawin po niyang ganito. Tutukain niya ng tutukain ang eagle hanggang sa mawala yung focus ng eagle sa paglipad. And then, pagka gano'n na, alam niyo ang ginawa ng eagle? Ang eagle pala ay hindi niya sinasayang ang kanyang energy and time and effort doon sa ginagawa ng crow sa kanyang likod. Alam niyo kung anong gagawin ng eagle? I-spread niya yung kanyang wings. Tapos siya ay lilipad ng mataas. At pagdating na nasa taas na pala siya, ang crow ay mawawala ng oxygen, hindi makakahinga at mamamatay siya ng naturally. Parang sa buhay po natin, alam niyo nung dumating nga po yung nalaman ko na may COVID yung anak ko. Pag sinabing spread your wings, you raise your hands to God. You worship the Lord. Worship, lalo na kung ikaw ay marami kang awitin kay Lord. Umawit ka ng umawit sa Panginoon at makikita natin yung enemy will be defeated. Amen. Manghihina siya. So kaya, kailangan alam natin kung saan talaga tayo tatakbo, kung saan tayo pupunta, at kung sino yung pupuntahan natin, Kasi yung joy na yan, nandiyan na yan sa ating mga puso. Kaya lang sometimes, sabi nga ni Sister Ria dun sa pagtuturo niya, there are robbers of joy. Pero gusto niyo magmawala itong mga kagalakang ito sa puso natin. We must find our joy or we must seek our happiness in the Lord, and He will give the desires of our heart. Di po ba napakaganda nun? Kapag po kasi dito, sabi nga po, kapag ka sa Kanya natin nasumpungan, sa Kanya tayo naging maligaya, sabi, He will give the desires of our heart. Huwag po nating hanapin sa mga bagay na material o sa mga bagay na parabang kumikinang. Lagi pong kay Lord lang po natin ito masumpungan at sa pangako niya, He will give the desires of your heart. Kaya masaya na tayo, Sister Maripas. Diba? Amen. Celebrate na tayo. Amen. COVID-free. Amen. Comfy is COVID-free na po. Amen. Sige. Meron tayong awit, Sister Maripas? Opo. Sige. Brother Arnold.
to serve you more. I want to be closer to you, my Lord. I want to know you more. I want to serve you more. I want to be closer to you, my Lord. I lift my hands in surrender. I offer my life to you. I want to serve you. I want to love you, my Lord. I want to serve you more. I want to know you more. I want to be closer to you, my Lord. I want to know you more. I want to serve you more. I want to be closer to you, my Lord. I lift my hands in surrender. I offer my life to you. I want to serve you. I want to love you, my Lord. I want to serve you. I want to love you, my Lord. Thank you, Lord. Sige, tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin, na kami po ay nakapag-aral ng iyong banal na salita. Alam namin, Lord, na nakaabot sa pangangailangan ng mga anak mo ang lahat ng mga salita ng Diyos na naituro niyo po sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan sa buong araw, Panginoon. Samahan niyo po kaming lahat sa lahat ng aming gagawin. At pagpalain mo po ang bawat isa, ang aking mga kapatid na nanonood. Ingatan mo po sila. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. At ang mga walang medyo troubled ang isip, bigyan mo po ng kapayapaan. Bigyan mo ng iyong salita. Thank you, Lord, for everything. We love you and we thank you for everything you have done in our lives. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige, alika. Sama ka, Sir Jan. Sir Tata. Pwede po niyong sabayan po kami sa pag-awit, mga kapatid, ha? Manalig ka o puso ko. Praise the Lord. Yan. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinidinig niya. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Lord po, mga kapatid. God bless us all. Bukas po muli, mga kapatid. Saturday, Patriarchas Day. Amen. Amen. God bless. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy